ang iyong pangalan, napakadakila sa lahat at walang makakapatay, Panginoon. Hallelujah.
alam, Panginoon, na wala pong makakapantay sa kapangyarihan ng iyong dakilang pangalan, O God. Salamat po, Lord, sa umagang ito. Salamat sa buhay, sa panibagong pagkakataon, Diyos, na kung saan ay masamba namin po kayo sa Espiritu at sa katotohanan. Dinadakila po namin, itinataas, O Diyos, ang inyong pong pangalan sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Patawad po, Lord, sa aming mga pagkukulang. Patawad, Panginoon, sa anumang aming mga nagagawa, naiisip, maging sa mga bagay na amin pong nakikita. At sa umagang ito, Lord, dinadalamin po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Lord, abutin niyo po sila. Patuloy po nilang maranasan ang kagalingan. Especially, Lord, ang aming kapatid, si Brother John. Dalangin po namin, Panginoon, ang mabilis na recovery. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng kanyang operation, Panginoon. Lord, salamat sa pangunguna sa mga doktor, sa inyong provision, Panginoon, sa kanila pong pamilya. Patuloy po niyang maranasan ang inyong pong kapangyarihan. Patuloy niyang maranasan ng Diyos ang inyong pong kadakilahan, O God, sa kanyang buhay. At Lord, dinadalangin ko rin maging ang aming mga kapatid na marahil ay papunta pa lang sa lugar na ito. Naway abutin niyo po sila, Panginoon, pangunahan at ingatan ng Diyos na sila'y makarating ng matiwasay sa lugar pong ito, Father God. Dinadalangin din namin ang aming mga kapatid na marahil ay nasa mga pagsubok. Tinataas namin po sila sa inyong Panginoon. Abutin niyo rin po sila. Bigyan ng kalakasan ng pananampalataya. Bigyan, Panginoon, ng spiritual upliftment, Panginoon. Ano man, Lord, ang kanila pong mga pagkukulang, dalayan ko, Ama, na kayo nga po ang magpuno. Maging ang aming mga kapatid na may kakulangan financially, materially, Panginoon, emotionally. Lord, abutin niyo nga po ang inyong pong mga anak. Mahal niyo po sila, Father God. Patuloy niyo po, Panginoon, na ipadama ang inyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa inyong pong mga anak, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpakatatag, Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok, mga trials, O Lord, na marahil ay nararanasan ng bawat individual na inyong pong mga anak sa bawat pamilya, Panginoon, ng IRM Montalban, Father God. Lord, marami pong salamat. At maging po, Panginoon, sa mga oras na ito, na kami po, O Diyos, ay makikinig ng inyo pong mga salita. Naway maranasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng inyo pong mga salita. Alisin niyo po, Lord, ang balakid sa aming puso, sa aming isipan, at gawin niyo pong makapangyarihan, O Diyos, ang inyo pong mga salita na amin pong maririnig sa inyo pong lingkod, Father God, sa umaga po. Patuloy ka, O God, na magpakahayag sa aming buhay, sa buhay, Panginoon, ng inyong pong iglesia, Father God. I-anoint niyo rin, Panginoon, ang inyong tagapagsalita sa umaga pong ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinaparangalan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po sa bawat isa. Maraming salamat po, Pastor, sa panalangin para po sa congregation. Muli po ay magandang umaga po sa bawat isang muli po namin titian ng ating po mga katabi. Yan, praise God po sa buhay ng bawat isa. Ngayon po, nagdadako po tayo sa pakikinig ng message ng Lord na mula po sa ating pong kapatid na nasa ibang bansa. Salamat po sa buhay niya na patuloy pong ginagamit at nagiging daluyan ng pagpapala sa ating pong church at sa bawat isa po sa atin. Palakpakan po natin ang ating speaker, Sister Elaine Limasaka. Teacher at mga bata po, Poste ka dyan. po at nasa part-time at mga full-time hindi po full-time workers at the Happy Workers Appreciation Day. At ngayon po ay gusto kami sa amin Lumari sa Secretary. Ngayon po ay official kami na volunteer po dito po sa Neighbor Deal Covenant Party. Nga naman po ngayon ay sa pagpapahalaga kung saan po ay Happy Workers Appreciation Sunday. So maraming salamat. Sunod nga po sa mga
sa mga kaagapay, di po, na sa pagpapalago ng gawain, sa mga tagapagturo, at mga tumayan naman po nasa ministry na po, mga tagalinis, tagaluto, part-time at full-time na po kay Pastor Renato Duran at kay Jack Offen. Tunayan po kami ay saludo na po sa mga lingkod ng Diyos at tunayan naman po nagpapagamit sa ubasan ng ating pong Panginoon Jesus. So ngayon po ay tayo ay nasama-sama po na as a ransom for many. So sa wikang Tagalog po ay ating pong babasahin. At sabi po sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay para sa katutubos ng marami. So po tayo po ay lumuko at manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa umaga nito na kung saan kami po ay patuloy, Lord, na lumalapit at kapalinis ng aming puso. At this moment, Lord, we invite the presence of the Holy Spirit, Lord God, right here in the midst of us, in the midst of our Lord worship, O God, in the center, O God. At ang mong gawa ng kaawa, I rebuke in the name of Jesus, Lord, continue to cover us, Lord, with your blood, O God, and forgive us, O Lord, sa mga kasalanan na gawa po namin, at patuloy kami maging dapat sa iyong harapan. At maraming po salamat sa pagkakataon ito na kayo po nagbibigay, Lord, ng parangal una para sa iyong kadakilaan, sa iyong dakilang pangalan, at sa mga lingkod, Panginoon, na iyong ginagamit sa bawat churches na patuloy ka, Lord. Open our hearts, open our minds, O God, at patuloy ka, Panginoon, maitaas at malulhati, at anumang Panginoon, ang laman ng aming puso at kaisipan, Panginoon, patawarin mo po kami sa mga nagawa ng pagkakasala at patuloy ka namin, Lord, pupurihin at huwag natin sa pangalan sa kapatid. Sabi na, Amen and Amen. Tutunin nga naman po the word friend, the word boyfriend, the word girlfriend, best friend, and everything has an end. No? Lahat may word na end. Except the word God, of course, the one who created the universe, na tayo ay ilikha ng Diyos. Pangalawa, sa mga pastor na tinawag niya sa ubasan para maglingkod sa mga churches, sa mga bundok, sa syudad, at sa bawat sulok ng mundo ito. At tuloy nga sa mga workers, yun na po yung mga volunteer sa bawat isa sa atin. So, napakahalaga po na meron po tayo na puso hanggang sumunod. Kaya po, kung dito po sa sabi word, kaya sabi na sa mga po ay meron sa similarity. Lahat ng word, God, pastor, worker, the letter O, means obedience. Kaya nga po sila, pastor, kahit parang nalagyan, kahit pa sa sino mga action star, mga tipong mga artista, magaganda gwapo, mga lingkod ng Diyos. Diba? Sabi na mga katabi mo, di ba mga mukhang artistahin? So, for in our presentation po, there is a pastor or worker na talagang naman kung 10% na po, ay gusto lang sa muko sa ministeryo. Kaya nga po, may isang pastor na talagang naman kumuha ng lubid. At nangyari na sa libet, talagang naman handa na, kasi nakakala ko dahil nga po yung Satan po talaga. The best enemy is like a roaring lion that really moves 24/7. Kaya po nakakalungkot din yung mga manggagawa na nagpapadilig sa kaaway. So ito po pastor na po, ito na nga naman sawa-sawa na sa kanya po buhay sa kanya pong ministeryo. Kaya kumuha na siya ng lubid at ng bawat sa liig niya po. Naku, may kumapit naman po talaga napakalakas at parang bigay na po ito. So, buwan na sa pabasa at binuksan niya yung ito. At sabi ng isang batang lalaki, sabi niya, pasok bilang niya natuto na po kayo sa bahay namin. Kasi magulang ko po, yung nanay tatay ko. Tingnan ako gusto na kong ilang pagkakayan. Naku, binabay naman po si pastor, pumunta po sa bahay nila. At kinausap na po yung mag-asawa. Sabi ko sa mag-asawa, bakit
naman po kayo nag-aawa na sa pagkain sa harap ng mga anak, hindi mo ba alam na masarap mabuhay? Diba sabi na katabi mo, kung masarap ang lasa, ano? So masarap mabuhay. Sige nga sabi ko sa katabi mo, masarap mabuhay. O sa kanila naman po, masarap mabuhay. So napakasarap niya naman po mabuhay kung tayo ay nasa Panginoon, lalo kung tayo po ay nasa gawain ng Diyos. So that first sense po ay nakakalipod po sa mga pastors, sa mga workers, na kung saan ay nag-resign, umaalis sa gawain, ano po, sa pagkatuloy nga naman sumunod sa sulsol, sa panas. At some other percentage, or 20% naman po na nag-leave, no? Nag-happen po na tinawag ng Diyos, pumunta sa ministeryo. Kasi may tawag ako tulad ka, nang hindi nakataga, nakatilis, mag-leave, umalis, at masukan na lang ang empleyado. Yung nakakatuwa naman po, yung mga engineer, doctor, lawyer, na tinawag ng Panginoon, pumasok sa ministry, at marami din nag-i-criticize na bakit minsan mo yung posisyon, malaki ang sweldo mo, mataas ang natatagos mo sa pagiging pastor, wala naman dyan malaking pera, wala ka dyan kikita, hindi kaya yaman. That's the world view. So yung nakakatuwa sapagkat may mga profesyon na nasa magandang posisyon, pero panawagan ng Diyos. Ano po, sino magbigay, hindi sila tumingin doon sa mga benefits ng world, ng mundo, na kung saan nila ay yung panawagan sa Diyos ng Diyos. So, from 10%, ano po, na talaga nga naman po nag-resign, nag-asawa, ayaw, talaga po 20%, ano po, bigla-bigla po kadayangan, nabigla naman po sila nag-leave sa mga moment, kapag sila how important the ministry ay gagawin. At may mga po 70% at totally po, yun ang napakagandang balita because 70 out of 100% ay tunay nga naman po na nag-verify. Hanggang sa huling, hindi nga nakalala yung buhay. Kaya po si nakaka-bless yung buhay ni Dr. Billy Graham, Bishop 99 po there, talaga mga po nakita na nandoon sa kanyang ministry. So napakaganda po ng ating pong pinapag-aralan na kung saan po ay makikita natin na napakahalaga ng meron po tayo. So ating po mga malagay, God's word, honoring worker, honoring God. So this is like the national one message at akin lang po explain in the most deeper way na kung saan po ay pinakita nito ng Diyos ay napakagandang halimbawa na po sapagkat siya po ay tunay na kumilos, na naglingkod at siya po isang napakaganda po natin modelo na susundan sa ating pong ministeryo. Because Jesus is our model for service. So, October is a pastor's month appreciation or church workers appreciation. It's not just only for October, but ito po dapat natin na masanay na araw-araw ay tunay na naman po natin na-acknowledge ang ating mga nagawa sa pagkatuloy siya ng pinagdaanan, hirap, samahan ng loob, at po makatulahan. So tayo po dito ay simple siya sa salamat. Salamat po. Salamat po. Andito tayo na nag-encourage ang ating mga lingkod sa atin. Because you're never not like Jesus then when you serve. So, pagiging serve ba? Ano po kaya sa atin? Hindi ka nito para pag-libra. Ako ang pag-reflect sa iyo. Because this book of Mark 10, na po the whole chapter is a joining po as ang mga disciple of going through Jerusalem. Kapag po si James and John ay pinanagawa sila sa posisyon nito for the honor and for the promotion for the Jesus Kingdom. Kaya sabi ko naman, hindi tayo tumitigil doon sa promotion, tumitigil tayo sa puso, handa tayo maglingkod sa ating Panginoon. So this is a kind of a good example na pinakita ko sa ating ang ating Panginoon, siya na ating buwakan, modelo na may hari ng langit at lupa na gumawa ng lahat ng bagay na nakikita at hakot ng ating sanalos ay tunay po ang Diyos ay magkasa. Napakayahan na po, King of all kings, Lord of all lords, the one who owns everything.
Kaya kung nakikita na yung dapat natin sinan at tulad nga naman po dapat natin itularan ng gawa sa pagkakaya po na po ay yung mga moment na hirap tayo gumising sa umaga sa libo at talagang na yung bulot ng dito pupunta tayo o hindi. Isa sabi na po, punta na po nito na nasa isip mo, ayaw mo nagtanong ka, kaya kung sabi nga minsan anak, gising ka na, sabi sa kanya anak na lalaki. Sabi niya, Inay, sabi niya, ito na sa pupunta na tayo sa church. Because today is a church day. Today is Sunday, so pupunta na tayo sa church. So sabi niya, anak na lalaki, matang sabi niya na ayaw na pupunta sa church. Okay, kung ayaw pumunta, bigyan mo ko ng dalawang kagaytanan. Bakit ayaw pumunta? Sabi mo, anak na lalaki, ito na, ayaw na po naman minuto sa akin. Pangalawa, ano yung pangalawa? Sabihin mo dahilan. Ayaw mo naman pumunta ayaw mo sa mga minuto. So sabi mo, nanay, anak, hindi mo pumunta ngayong araw na to sapagkat ikaw ang pastor. So, kung nga naman po tayo mga membro na malipo natin ng ating pastor, at huwag po natin i-express na po, may po ay patuloy ko natin ang challenge, na po para tayo sa mundo, para po naman sila magkaroon ng experience, na po. So, the thing that I want to share na po, ang worldview sa pagkakatao po na gusto lumaman ng mga kahit na po mundo, kaya ng bilin. At ang sabi, nasa back of, ito yung pag-aaral ng nasa. Hindi gusto nyo nagkakaw lahat. Kasi daw kayo sa Mars, yung nag-relocate yung mga gusto pumunta sa Mars. So dito sa mundo, sa Earth, ito na nga naman po, marinig natin, ano? Pero kaya yung mga kami nagkalis ka na gusto pumunta sa Mars. Sino po nga gusto pumunta sa Mars? Kasi nga po, may sa wala ko, napakasalamat po, napakaganda. Nandito po tayo, kapagpapagay po tayo sa Diyos. So, gusto na magbigay, gusto na may mansyon. Kaya po, isang clear spiritual po, isang imagination, na meron yung mansyon, dahil yung mga makikita mo na yung mundo, makikita pa na mo na sa bintana. At yung ikaw naman ay meron itong kalagwan. Nakakaklas sa pagkagaya mo na ito, pinaglalagyan. Wow! Ano po, sa merong mineral water, because the worldview motivates you to work hard to earn money, fame, maging famous, at yun nga ng promotions, ito, yan po yung world perspective. Sa akin naman, may laptop, gold, royal, at talagang diamond na kumitila. At maglalakad lang na aso, nakahelicopter, ano? Ang swimming pool, nagpunan siya na. May parang isang patak na siya, ano? Dahil pag-swim, napakamahal. Iba po mga pwede po mga kaya ang toilet, at ang toilet, ang balamitin toilet, $85. Ito po, ano po yan. So, maaari nga naman po, ano, na siya po, ay ba kilala, pero siya nakakalisip at mayroong mga ganito napakayaman na ito na mayroong siyang swimming pool, mga channel, tapos mayroong siyang tinatawag na ako, lalaki lang doon. Maraming sa kilala, ito isa po ano po kasi dito natin? Nakalapo sa bangkong tao, napaka-lusot. Kasi nga po yung mundo na po, kahit mga nasal na ang lahat, ano po palagi malungkot at nagkita. Kaya tayo pinagpapasalamat sa pagkat tayo, anak ng Diyos, at lingkod ng Diyos, at usaan ng Diyos, ang ating pumipayataas, anumang meron tayo. Ay hindi na po tayo pinag sa mga worldview, sa mga material, kung natin po tayo sa ating po Panginoon na pinag-iwan. The number one is God is not just our master, He is also a worker. Tapos saan po ay siya po yung naglingkod, siya po yung nagtrabaho ito, no? Hindi siya po pala sa trono, gumawa po siya from Monday to Saturday, na po, nakinagigit niya yung mundo, ng mga hilot, mga bundok, ano po, kaya po, doon mga amazement po. Sa Pilipinas lang, mga pakagandang lugar na po, doon nakikita na po yung classification at walang pakasalamat tayo sa biyaya ng ating Panginoon.
So God's creation in Genesis chapter 2, ang sabi pa, the seventh day God has finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. So tuloy na ang Panginoon ano po ay nagkaroon po ng pamamahinga sapagkat ang pamamahinga at ang paggawa ay ito na pinakikita na rin napakala. Kaya nga meron tayong rest day po to recharge po. Kaya pati ng mga Monday, huwag po discover yung mga likod po natin. Dapat kailangan po yung mag-recharge, mag-rest ano po. Sapagkat kailangan po yan na napakalaga na pinapakita na ang Diyos ang tunay na makapangyarihan at nilagandang halimbawa para patuloy po natin sundan ang kanyang mga lahat. So pinakita po dito at pinakamaganda at pinakamakapangyarihan ehemplo ng Diyos na dapat po natin gawin at dapat sa dapat ministeryo. Kaya po naman po yung mga ushers, prayer, sound check, ano po, na nag-lead kayo ay tunay na hindi natin po na napakalaga na sa mata ng Diyos, ano po ay tunay ito ay nagpapaligay sa bagat lahat tayo ay kumikilos para sa kilalago ng kanyang prayer. So work is not a punishment, ano? Kung yung mga ministry natin, hindi na kapusa. But this is a gift, it's a privilege, at yung mga nakita ko sa blessing from the Lord. So, bigyan tayo ng mga tagayang po. Kaya minsan maglalagay ka sa sarili mo, ano kaya yung mga bagay ka sa lakuya, no? Na nakikita mo sa iyong ministeryo, o nakikita ka ba bilang privilegyo, na ito po ay ito ng mabigat para sa sarili, ginagawa mong ministry, o ito isang blessing. So, times of reflections after that, na parang isipin natin, na po, na mga bagay po na ginagawa natin, ay tingnan naman po, doing good sa ating Panginoong Jesus. So, napakahalaga po sapagkat second, Jesus modeled servant leadership. So, kung ikaw leader, hindi sasabihin mo na, oh, sige, gawin ito, yan. Ito yan. So, dapat tayo ang Lord, nakita niya, yung servant heart niya. At kung tapos sa mga hindi para pagin ko lang, hindi para maging thought center. So, that is also na po na longing at yung po asal dapat natin sa puso na tayo yan dito upang maglingkod at hindi paglingkod. So lahat po tayo po na meron po tayong ginagawa at yung po ay napakalaga na isaan sinabi ng Panginoong Jesus na nandito siya from the heaven po na napakalaga ng kanyang kalagayan. Kaya po sinabi po na Son of Man. So, pinakita yung kanya po humanity, no? Ang kanya po katulad ng tao po, na tayo ay kumikilos, na tayo ay kumakaayos sa nais ng Diyos, at kaya ito yung design sa buhay, may susabihin siya ng Diyos mula sa langit, para makita na magandang halimbawa na namatay at nabuhay para sa ating pong kaligtasan sa buong libutan. Kaya ayaw ng Diyos na may mapapahamak. Kaya dapat po aabutin natin yun sapagkat ang doktor na po ang magagamot. Hindi naman kailangan ng mga taong walang sakit. At yun po sakit sa kasalanan. So, tayo po maging mga doktor ng gagamot na mabahagi yung po gamot sa kasalanan. Hindi po natin Panginoon. So, yun po yung ating po Jesus na ipinakita na mabuting puwanan na po na Jesus. Kaya napakalaga po, Jesus examples ni Jesus chapter 13, ano po, nakilala niyo pagbubugas ng kamay na po. Kung ito ay sabi niyo, dapat ito karugasan, paano kung malutong kaya, umarumi, o kaya mabaho, no? So this is a kind of service na pinakita ng Diyos in humility, at selflessness. Hindi mo yung iisip yung sarili mo. No? Nabilikod tayo sa Diyos na may kababaan ng puso at yung puso ng langit sa atin. Nilagasan na isang gawain na ito po ay nakalandaman sa mga kalipid. So, nakita ng Diyos, I'm here, no? Na para maglingkod sa inyo, na hindi mo kapag-living lang. So, there's a sign. Because the selflessness of Jesus and the service, ano po, servant
good, ano po, yung servanthood heart na napakahalaga sapagkat ito po ay nakikita ang ito mga ginagawa natin kahit abroad lang tayo naglilinis, nagpupuna sa mga kabok. So, meron po tayong puso na nagsasama kami isang janitor na po, pag-iisa kong tagapaglinis ng simbahan, hindi siya lumakas at kaslado, na nagsasalita at palaging may ngiti sa kanyang mga mukha. Tapos lumasok yung bata, kasi sabi niya, alam mo po, sana tuloy nakikita ko po kayo na naka-smile, sana tuloy na nai-inspire ako na mabuhay. Sapagkat napakalaga ng tayo po ay nangiti at kalalakan, ano po ang ating ginagawa, ano po sa pagkakalam ng Diyos, ano po lahat, nakarecord po yan, yung Father time, reward ng Diyos, ang lahat ng pagpapagay na ating po ginagawa para sa ikalalago, ng gawain po ng ating Panginoon. Tutuloy niya naman po na ang Diyos na hari ng mga langit, ano po, ito naman gumawa at naglingkod at ito nakita sa ating po na lahat. Kaya ito sa Mark 10:45 ay napakalaga po na halimbawa na ang Diyos ang tunay po natin na siya po unang naglingkod at napakalaga sa mga tao ginamit na tunay na naglingkod sa full-time ministry. So, hindi po talaga gaan, hindi sabihin natin na madali. Magiging pastor, diakonisa, or nasa full-time ministry class, at tuloy nga naman po nagatuloy nakakasama mo, but because of the servant heart, kung po yung humility, at tuloy yung isang halimbawa na nakita natin, and yung patuloy siya. O, pagsusuko, talagang laban na. Kaya po nakita dito na napakahalaga kapag ito ay katulad siya ang Diyos ang halimbawa po. Something third point, God is a labor you think no one notices. And kung sabihin natin, yung naglalakad ka, nakakaalangit, tumakawid ka, ng iba, ganito, kita sa kita. Kaya nga po yung isang pastor na isang bundok, ano po, ang inakit ko isang oras, bago na malaking pagtuturo, tayo ng gawain, at tuloy nga naman po pagtayo ng gawain doon, ang sabi ko na ba, bakit nagtitis ka dyan sa bundok? Why to go to the city? You earn lots of money, you have a big building, you have everything. But what the pastor said, that is not after for any material, but it's because of the ministry and calling. So the is from 3 members, ano po, tatlong binabahagi ng Diyos, yung nga ng yung gawain, at hanggang sa after year, ay nagigdaan, at tumasag-tumasag-laking tatlong ngayon ay ginamit ng Panginoon para magkaroon ng mga small group at mga Bible study na kailangan po talaga may katuwangan po ang ating po pastor po sa ating iglesia. Kapag napagpaparami ay sinayang mas marami daw po ito kung tayo sama-sama na mayroon isang vision at mission in life. So ano po yung hirap mga discouragement, following challenges. Remember that the Lord always watching us, ano po, at alam niya yung ating po. So God, sa Hebrews 6:10, ano po, God is not unjust. He will not forget your work and the love He has shown you as we have helped people and to continue to help them. So, mahalaga po na pag tayo ay gumawa po sa ministry, magpapag po tayo na hihingi ng mga buti bagay. Kasi minsan, gusto natin may return investment, pero tayo kapalit, ano po. So, it means kapag tayo ay tumulong, gumawa ng mabuti sa kapwa, at nga naman po yung Diyos na yung mag-reward sa atin. Siya na po yung nakakakita ng lahat. So, there's like important things, ano po, sa example, na si Joseph, ano po, after na